Okay, salamat po sa Panginoon sapagkat tayo nandito ulit sa kabila ng mga kapaguran ng ating mga katawan ay patuloy tayong naghahanap ng kabutihan mula sa Diyos tulad nga po ng awitin like a deer panted for the water, so my soul longeth after you. So, ganoon. So, tayo po'y mag-aaral ng isang panibago ngayon. Though we know what happened in the past few days, ang mga nasalantak na mga lugar doon po sa Texas, doon po sa New Mexico, and even in Taiwan, at iba pa pong mga lugar. At sa China, grabe din ang nangyari doon. At ang pagputok ng laki-laki volcano doon sa Indonesia, ang ating mga volcan dito, ang Kanlaon ay kailan lang na nagbugari ng mga usok at ang sinasabi na ang Taal ay parang nag-uumpisang magalburuto rin. So, ang dami po hindi lang po ito sa ating bansa kundi sa buong daigdig. Ngayon po ay merong sinasabi ang mga scientists tungkol sa pag-aaral nila sa space. Ang ating raw pong mundo since July 5 ay in the Western Hemisphere po, hindi po bahagi ang east dito sa Western Hemisphere. Medyo lumayo po ng kaunti daw ang mundo ang Earth sa pag-rotate niya sa Sun. So ang magiging epekto nito ay yung sobrang lamig, extreme cold, At yan po ituloy-tuloy na mangyayari hanggang hindi po nakakaikot ang mundo sa araw, ang pag-alis doon sa bandang west ng araw. So, marami na pong mga kakatwa na mga nangyayari ngayon at ito yung mga tinatawag nilang mga sequence of events at marami pa pong mangyayari. So, we have to prepare ourselves. Basta po, pinakamahalaga dyan, huwag po tayong matitinag at huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Maging po dito sa mga digma-digmaan na yan. It's been prophesied. So, huwag na po tayong masisyak sa mga bagay na yan. Huwag tayong magpapalit. Kundi lalo tayong kumapit sa mga pangako ng Panginoon na hindi niya tayo bababayaan o iiwan as long na tayo ay magiging faithful sa Kanya even by life or by death. Yan po ang pinakamahalaga sa atin, yung ating pagiging matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Actually, siya naman po ang magbibigay sa atin yan. Siya magpapalakas na loob sa atin. Okay, let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Patuloy ka namin dinadakila, pinupuri, sinasamba. Malwalhati ang iyong pangalan dito sa lupa katulad po ng sa langit na patuloy na pagpatawad mo ang aming mga pagkakasala na dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, na iyong ibinigay ang inyong bugtong ng anak, ang aming Pangjesucristo, upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya, manalig, humawak, manindigan, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po salamat po sa iyong mga pangako sa mga salita namin pinag-aaralan. We will stand in your words, O God. Tulad po ng sabi ng Sarimahang Aral, we have to look on the word, not what happening in the earth, in the world, mga digmaan, mga sakuna. We know that all these things will happen. Pero ang pangako mo sa amin, Panginoon, isang bagong langit at isang bagong lupa na pinananahanan ng katarungan ang siyang naghihinday para sa iyong mga hinirang. Kasama na po kami doon, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong kagalakan, sa iyong biyaya. Kami ay makasama sa mga hinirang mo.
Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat bahagi. Pagpalain mo bawat nakikinig ngayon, maging ito mga individual, mga sambahayan, pamilya. Kayo pong patuloy na pumilos sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu. We ask the Holy Spirit to move mightily in the midst of us, sa bawat puso, na bawat kaluluwa na makikinig ng iyong mga salita. For we know your word, ang siya pong pinakadakila sa lahat since the beginning of the creation. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Palain mo po lahat ng nakikinig at manunood at makikinig pa. Sa lahat ng ito, Amang Diyos, papurihan ka, maparangalan ka sa pagbibigay mo ng kalakasan sa amin. Salamat po sa lahat ng ito, Amang Diyos. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Kristo. Amen. So, tayo po ay nasa John chapter 8. Ano po? Sa Gospel of John chapter 8 verse 31. Ito po ay isang conversation ng ating Panginoon Kristo ng panahon niya between the Jews and the disciples and yung po mga Hudyo na sumampalataya sa kanya sa panahon iyon. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay nangaral po sa mga Hudyo. At yun po ang itinalaga para sa kanya ng Ama. At ang mga apostol ay itinalaga na mangaral sa mga Hentil. Tayo po mga Hentil. At ang ginamit po ay si Saint Paul. Ito po, sa kanyang pagkatawag. But the other disciples and apostles ay nangaral po mismo sa loob ng Israel. Kasama po si St. Peter doon. At, pero itinalaga pa rin po yung iba na padala sa ibang lugar. Tulad po ni Philip na nakarating po sa Ethiopia. Na po si Mark ay nakarating po ng Alexandria, Egypt. So marami po ang nakarating sa ibang mga lugar to spread the gospel. Kung gospel, ang ibig po sabihin na nun ay ang the good news. Ano po? The good news of salvation. Okay, John chapter 8, verse, 31. Doon, ang ating ang ating pinaka main text dito ay sa 31, pero tuloy-tuloy ko na rin po siguro babasahin yung hanggang doon sa 38, yung conversation po ng ibang mga Hudyo na hindi po sumampalataya sa ating Panginoon. Sinabi dito na John chapter 8 verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, bigla po akong nangatilo lang muna. Excuse lang. Ganun po ata talaga pagka umaga, yung parang meron tayong nangangatilo sa lalamunan. Okay. Ang sabi po dito, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Tunay ngang mga alagad ko. So mapapansin po ninyo ang sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. So, kung i-reverse po natin yung salita ng ating Panginoon, kung hindi kayo susunod sa aking mga aral, hindi ko kayo mga alagad. Ganun lang naman yung kasimplihan po. Ang sabi po dito sa verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. No? Ito po ay madalas na ginagamit sa mga evangelism, sa ibang pangangaral. But sometimes hindi natin nakukuha talaga yung eksaktong ibig pakahulugan ng ating Panginoon Diyos dito. Though some are nakukuha kagad. But yung pong makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa iyo. Kasi po, sinabi ng ating Panginoon Kristo, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. No.
So, isa na yon sa mga sinabi ng ating Panginoon Kristo. Kung talagang kilala natin siya, nakikilala natin ang katotohanan. At ang katotohanan ng kanyang pangangaral, ng kanyang mga salita, ng kanyang kamatayan, ng kanyang muling pagkabuhay, yun ang magpapalaya sa atin. Ano po? Sa sanlibutan ito na makasalanan. So, sumagot po yung ibang mga Hudyo, ano po? Lalo na po itong mga leader doon sa spiritual ng kanilang relihiyon. Ang sabi sa verse 33, lahi kami ni Abraham. Ano? Lahi kami ni Abraham. Yun po ang pinagmamalaki nila. Kasi po, yun po ang pangako naman ng Diyos kay Abraham. Ang lahi ay magpapasimula sa kanya at ang mga bali pinakabinhi, yung mga seeds na susunod sa kanya ay pagpapalain. So, masyado po sila kumisang proud sa kanilang mga sarili dahil alam nila na sila ay kasama dun sa pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya sabi nila, lahi kami ni Abraham, tugon nila. At kailan may di kami naalipin ni numan. Sabi na niya yung mga mga katwiran lang at nila, sabi, lahi kami ni Abraham, tugon nila. At kailan may di kami naalipin ni numan? Paano mo masasabing palalayain mo kami? Iyon. Paano mo masasabing palalayain mo kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Yun po. So, hindi po nakikita ng mga Hudyo na ito na sila'y mga alipin hindi po ng ibang mga bansa o ibang mga lahi, kundi sila'y alipin ng kasalanan. Ano po? Kasi lahat na nagkakasala, sabi ng ating Panginoon Kristo, ay alipin ng kasalanan. So, simple na lang po yun. Siguro naman, kahit bata ay naintindihan yun. So, sino po yung pinagmumulan ng kasalanan? Diba? Si Satanas. So, sino ang nagiging amo ng nagkakasala at nagiging alipin ay walang iba kundi ang Diablo. Ganun lang po kasimple yan. Kaya, kuminsan ginagamit po natin yung common sense natin na ibinigay ng Panginoon sa atin. Yung pong common sense, wisdom, gano'n. Yung pong mga instinct na mga natin sa puso natin. Ano po? Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Ano po? So ito po kasi ay isang parang allegory, symbolical na sinasabi ng Panginoon. Tulad po nung halimbawa, kayo may kaya sa buhay, meron kayong mga anak, hindi po ibig sabihin yung kasamahan ninyo sa bahay, yung pong mga maid ninyo, kasambahay, ang tawag nila, yung katulong, hindi po sila kasama sa pamilya. Bagamat nasa loob sila ng tahanan ninyo, pero hindi po ninyo sila mga anak. Sila po ay mga tagapaglingkod ninyo. Maglilingkod sila sa inyo. Sabi, ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo pinalaya ng anak, sabi ng ating Panginoon Kristo, siya yung sinasabi niyang anak, capital A po kasi yung anak. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. So, wala pong ibang magpapalaya sa atin mula sa mundong makasalanan nito, maliban sa ating Panginoon Kristo. Yung mga philosophy, mga ganyan, mga stoicism, mga paninindigan ng iba, mga dalubhasang mga tao marurunong na pinag-aaralan natin, they can help us na mamuhay ng tama, but not necessarily we are already freed from ourselves. Matututo tayo. Ako mahilig po ang magbabasa ng mga filosofiya, katulad ng mga sulat ni Plato, Socrates, si Cicero, yung pa pang mga pero hanggang doon lang po yung kaalaman natin sa ating kaisipan, yun po ang nagbibigay sa atin ng karunungan na at least magagamit natin sa buhay din natin. But the most of it ay yung salita ng Panginoon.
ang magpapalaya sa atin, ang ating mismong Panginoon sa Kristo. Not the wisdom of the world, but the wisdom of God, which is Christ. At sabi, kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Tandaan po natin yan. Wala po tayong tunay na kalayaan, malibang tayo po ay nasa paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak, kayo po, walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Walang pitak sa puso ninyo ang mga aral ko. Kumbaga, pumapasok sa isang tenga tapos lalabas. Dapat po sana yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pamumuhay natin bilang Kristiyano, yung pagbabasa natin ng Biblia, yung pagkikipag-aral natin patungkol sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, ito'y pumapasok sa ating tenga. Siyempre, hindi mo naman papasok yan sa ating kaisipan kung hindi po yan magmumula sa tenga. Tapos po, pagka pumasok na yun sa tenga natin, magano po yan? Parang inihimay-himay natin sa ating kaisipan, sa ating mga brain, mga cells na yan ay nagtatrabaho. Pagkatapos na ito ay ninamnam nila, pinag-aralan ng ating kaisipan, tatanggapin natin so ito'y papasok na sa ating mga puso. Why sa puso? Diba, nakasulat po sa Romans chapter 10 ata yun, If thou will confess with thy mouth, with all your heart, bakit po sa heart? Palaging kung tinatanggap mo si Kristo sa iyong puso, ganyan. Bakit sa puso? Alam po ninyo, meron akong nakita isang pinost nila sa YouTube na kung paano po ang trabaho talaga ng puso. It's so amazing. Kayo po, ang sabi nga po ng sumulat na yon, gumawa ng pag-analyze na yan ng puso. Ang gumawa ng puso na ito ay super genius talaga. Paano ito nangyari, ang puso nito? Sabi niya, papasok sa isang tube yung dugo, tapos aayusin, tapos i-distribute yung lahat ng kailangan ng tao, yung mga oxygen, yung mga nutrients, basta lahat ng kailangan ng buong katawan ay ipapump nitong puso na ito upang ipadala sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Alam po ninyo yung mga vein natin na sinasabi ng mga scientists, kahit daw po ilang ikot sa mundo ay kaya ng mga vein na nasa ating katawan. Ganon po karami, ganon po kadami yung pong mga vein na yan, mga nerves na yan sa atin. Tapos sabi niya, tapos ilalabas doon sa kabila na gamit na-filter na, tapos babalik na naman doon sa ibang mga organs tulad ng liver, tulad ng kidney. I-filterize yan lahat, tapos babalik na naman sa puso, di-distribute na naman. Walang tigil po yan. At ang pinakamaganda yung timing, yung timing ng pagtibok ng puso natin, yung pug-pug, pug-pug, pug-pug. Kapag narinig po ninyo sa dibdib ninyo, palagi po niyo sa isip, this is a great miracle. Yung sa puso po. Amen. At ang sinasabi po, the heart is the center of life of man. Is the center of life of man. Kaya nga po, sa puso natin siya tinatanggap. Hindi lang po sa kaisipan. Yung ating kaisipan, pwede tayong makoma. Tumigil yan. Lalo na pag kinulang na ng oxygen niya, napabayaan na siya. Titigil na yung pag-iisip niya. Pero buhay ka pa, nakakuma ka lang. Meron pa mga suporta. But as soon as the heart is stopped, then we are dead. Ganun po kahalaga yung puso. Kaya nga po, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, ngayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Ididiin ko po sa inyo,
Kaya pinagsusumikapan ninyo akong patayin, ang sabi ng Panginoon sa mga Hudyo na ito hindi sumasampalataya. Siguro kasama rin dyan yung mga Pariseo, mga Eskriba, mga Saduseo, o pangkaraniwang mga Kristiyano. Kaya niyo ako pinagsisikapang patayin kasi walang pitak sa puso ninyo yung salita ko. Hello? Even to some people today, even within the church, even sa mga Kristiyano, hindi natin alam, we are trying to abort yung buhay ng ating Panginoon Kristo. Yung mga salita niya sa atin, na naririnig natin, we are trying to abort it. Ano po yung mga abort? Yung abortion po, nilalaglag, pinapatay. Yung mga salita niya sa atin, na pumapasok sa ating puso because walang pitak sa ating puso yung mga salita niya para bagang papasok lang dito tapos lalabas na sa kabila. Hindi umikot sa ating kaisipan, hindi pumasok sa ating puso upang ito'y ating tanggapin at ipamuhay. Kaya nga po, napahalaga nito na ang salita ng Diyos ay magkaroon talaga ng talagang ano po yung pitak, yung ano sa English ba yung pitak dito na sinasabi? Basahin po natin sa English para makuha natin. Kung minsan sa English, mas maliwanag na makuha natin, ano? Ang sabi niya, I know you are Abraham descendants, yet you are trying to kill me because you will not accept my teaching. You will not accept, yun, kasama na po yun doon sa salita yung pita. You will not accept, hindi nyo talaga tinatanggap. Pumapasok lang sa isang tenga, lalabas sa isang tenga. Hindi yan talaga tumatanggap at hindi yan pumapasok sa inyong mga puso upang ito ay ipamuhay at iyon ay maging inyong buhay. Yun po ang ating dapat malaman sa ating sarili. Kung talagang mayroong pitak sa puso natin ng kanyang mga salita, we will obey God. Amen. Through Jesus. So, yung ating pinag-aralan ngayon is to obey is better than sacrifice. Ang daming ginagawa ngayon. No? Yung iba nga, pinagmamalaki pa yung ginagawa nila para sa Panginoon. No? Kesyo, ako nagtatrabaho, pero binibigyan ko ng oras yung gawain, yung Bible study namin, yung gathering namin mga elders, ganyan, yung prayer meeting namin, sinasakripisyo ko lahat yung oras ko dyan. Ano? Binibigay ko yung oras ko dyan. Bibigay ako ng ikapo. Ayan. Magbibigay ako ng offering. Meron ako sacrificial offering. Lahat sinasakripisyo pa nga eh. But the question is, kumusta naman ang puso mo sa Panginoon? Where's your heart? Sasabihin mo, ano naman nasa puso ko naman si Jesus eh. Oo nga, nasa puso mo si Jesus. Sinong kasama niya doon sa puso mo? Sinong katabi niya? Your lust? Your man? Your woman? Sinong katabi niya? Ang kasalanan? Sinasabi nga po ni Paul, di ba manaman sa isang tao ang si Kristo at si Satanas? Nang sabay? It can't be. Sa reliyon, okay lang sa kanila. Ngayon, nakakalungkod, these last days, pineselebrahan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang isang batas na ginawa nila ng buong sanlibutan ngayon. Nakakalungkot, even some churches ay niyakap na ang karumal-dumal na samahan na ito na katulad ng samahan ng panahon ni Sodoma at Gomora. Kaya winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil doon sa kasalanan na yung Sodomism ang sabi nila, and Gomorites. Kung alam niyo, ang naintindihan niyo yung sinasabi ko sa inyo. This is the worst things na nangyayari ngayon sa buong mundo ngayon. They accept the sin as it was from God.
Binibigyan pa nga ng katwiran nila. Basta ako, naniniwala ako, ang Diyos ay pag-ibig. Ganun lang. And He is merciful. Yes? Sino bang hindi maniniwala ang Diyos ay pag-ibig? And He is a merciful God and is full of grace. And yet, nakakalimutan po natin that God is a consuming fire. Susunugin at susunugin niya ang masasamang mga ugali, mga gawa sa ating mga puso because He loved us. Amen. Mahal niya tayo, sabi ng iba. Hate the sin, but love the sinner. Ang sabi ng isang pastor, don't believe that. God love the sinner. And yet, if the sinners love the sin, both of them will be thrown in the hell of fire. Both of them. The sinner and the sin will be thrown in the lake of fire. Huwag po ninyong ipagmali the love of God, merciful God, the graceful God. Yes. He is merciful doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Siya ay mahabagin doon sa mga taong may banal na takot sa Kanya. Iniingatan niya ang mga taong ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. So, nakita po natin, to sacrifice everything na sinasabi natin, hindi po natin pwedeng i-bribe yan sa Panginoon. Hindi pa natin pwedeng isuhol yan sa Panginoon. Yung pagpapagod natin. No. Hindi po natin pwedeng i-bribe yan sa Panginoon. Only one thing na pwede natin iharap sa Panginoon, ang ating puso, ang ating buhay. Yan lang yung pwede natin iharap sa Kanya. At naalala ko nga po yun. Hindi ko po nabasa itong kwento na ito patungkol doon kay A.W. Tozer. Kung hindi ko pa ito narinig sa nabasa ito mula sa isang tao na lumaban sa kasalanan ng gobyerno nung panahon niya. I will not mention that government, kung sino yung presidente na yun na naging dahilan ng pagkabilanggo nitong tao na to. Dahil lamang sa katotohanan, binugal niya yung mga ginagawang mga kalokohan, mga corruption and graft and corruption ng mga ginagawa nitong mga officials na ito. Bandang huli lahat ay nabaliwala, napaluwalang sala, maliban sa kanya. Sa kanya nadiin yung tawag sa kanya ay whistleblower. Sa kanya nadiin yung lahat ng mga bagay na dapat sana. Meron siya mga kasama ng mga official ng gobyerno na mabibilanggo. Pero siya lang po ang nabilanggo. Because of truth. Dahil lamang po sa katotohanan, sa kanyang ibinulgar. Nabilanggo po siya for 17 years. Kailan pa lang po, ilang araw pa lang po siya ngayon nakakalaya. And kinwento niya ang naging buhay niya sa bilangguan. Alam po ninyo ang nakaka-amaze. Even that days na nandun siya sa loob ng kulungan because of truth. Dahil lamang sa pagtayo niya sa katotohanan at paglaban niya sa kasalanan, nabilanggo siya. And during those days, ang dami po niyang ginawa para sa Panginoon. Tinuruan po niyang magbasa, sumulat ang mga bilanggo na hindi po talaga nag-aral, mga no read, no write ng mga bilanggo. Kasi po siya nag-aaral talaga eh. Professional siya eh. Tinuruan niya. Then after that, nung malipat siya sa ibang lugar naman na medyo mas worse na mga tao, inaralan po niya ng salita ng Diyos. Kristiyano pala siya. Ako nagulat eh. Why God allowed itong isang Kristiyano na mabibilanggo dahil sa katotohanan na yan? God, hindi po pinigil yung kanyang pagkabilanggo. Though, alam ng Diyos na malinis siya. Pero dahil doon sa marami siyang binangga ng mga taong malalaki, mayayaman,
siya ang nabilanggo. After that, kinwento niya, binabasa pala niya yung biography po ni A.W. Tozer. Si A.W. Tozer po ay isa sa tinatawag nilang the mystic preacher ng Christian Alliance. Kami po ay sinilang spiritually, though we know we are being born in the Spirit sa pamamagitan po ng banal na Espiritu through Christ. But doon po kami nagpasimula talaga ng pagdalo at pag-aaral ng salita ng Diyos sa Christian Alliance. At binasa ko po ang biography po ni A.W. Tozer, yung pong isang aklat na ibinigay sa akin lang ng pastor. Pinahiram lang po niya pala sa akin. Ang title po na yan, In Pursuing Holiness. Yun po ang title ng libro ni A.W. Tozer. Ang tawag sa kanya ay Mystic Preacher. Kakaiba po yung kanyang ugali. At ang isa po sa testimony na binasa niya nung lalaki ngayon na sinasabi ko na bilanggo dahil sa katotohanan, kahit pala noong panahon ni A.W. Tozer, nung hindi pa siya talaga kumikilala sa Panginoon, isa lang po ang kanyang ipinalangin. Lord, have mercy upon me, for I am a sinner. Have mercy on me, O Lord, for I am a sinner. Yun lang po ang sinabi ni A.W. Tozer sa Diyos. And since that day, ginamit na ng Diyos si A.W. Tozer sa isang kamanghamanghang kaparaanan. Kakatuwa po yung ugali niya. Kung minsan nakikita ko yung ugali niya doon sa biography na parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Hindi po siya palakibo. And he is unapproachable. Medyo yung mga flash mismo ay medyo aloof sa kanya sapagkat iba po yung ugali niya, tahimik siya. Madalang lang po siya talagang na nakikasalamuha sa mga tao. Though he is a pastor. Alam po ninyo, isa sa nakaka-amaze na ginamit ng Diyos ay ang asawa niya mismo. Dahil yung asawa niya ay malapit sa mga tao, magaan ang puso ng mga tao sa kanyang asawa. Ano po? Yun ang ginamit ng Panginoon, yung babae. Upang maganap lang yung hindi nagagawa ni A.W. Tozer. Ganun po yung Diyos. Sabi ko nga po, nakikita ko sarili ko tapos yung asawa ko, yun ang gumagawa doon sa pang-dapat na dapat ko sanang gawin. But in all of this, yung balik natin doon sa nabilanggo na ito, dumaya siya. At hindi siya nagreklamo, bagkus ginamit niya ang kanyang pagkabilanggo upang ipang-aral ang salita ng Diyos sa mga kamukha niyang bilanggo. Hanggang after 17 years, ngayon lang ilang araw pa lang po. Kung nagbabasa kayo ng mga news, alam niyo, tinutukoy ko kung sino siya. But I don't want to mention his name dito po sa public. Even though kung sino pa yung naging dahilan ng kanyang pagkabilanggo. But the truth is, after 17 years, siya po ay lumaya. Bata pa po siya, medyo bata-bata pa siya, siya ay mabilanggo. And he testified his life within the prisons. Ginamit lang ng Diyos ang katotohanan upang maraming maligtas na ibang mga tao sa bilangguan. Ngayon, magreklamo tayo. Why God is doing this to me? Imbes na tayo po ay magsalita ng, God, why are you doing this to me? Siguro, ang tanong natin, Panginoon Diyos, ano po ang gusto ninyong ituro sa akin sa karanasang ito? Ano po ang gusto ninyong ituro sa akin sa karanasang ito? Kesa sa tayo magtanong, Lord, why are you doing this to me? Why this happening to me? Siguro po, baligtarin natin yung sitwasyon. Tanong natin, ano po ang gusto ninyong ituro sa akin
sa mga nangyayari. Ito. Yes. Amen. To obey is better than sacrifice. Ito po isang awitin, ginawa po ni, Keith Green, natatandaan ko, si Keith Green. What are those obeying na hinahanap ng ating Panginoon, even up to these days? Ginagawa ba natin na ipangaral ang salita ng Diyos kahit kaninong tao? Huwag po tayong matakot. Hindi naman po tayo nakikipag-away. We just sharing the Word of God sa mga tao. Kaya mga Muslim man sila, mga Katoliko man sila, mga born-again Christian pa yung mga yan, mga Protestante ba yan, o mga ateista ba yan. Don't be afraid. Sabi ng ating Panginoon Kristo, bago pa kayo magsalita, ibibigay ko na sa inyo ang dapat ninyong sabihin. That is our God. That is our God. But first and foremost, ayusin muna niyo yung buhay natin. Tignan po ninyo yung mga apostles nung panahon ng tawagin sila ng Panginoon. Lalo na si St. Peter, si Simon, si Cephas, ang pangalan po niya, Simon, Cephas. Bago siya naging Peter. Ano ugali niya? Impulsive. Walang control. Pabukso-bukso yung damdamin. Kaya bago dapin ng ating Panginoon Kristo, ano sinabi ng Panginoon na siya ay ipadarakip sa mga makasalanan. Sabi niya, oh Lord, sabi ni Peter, over my dead body. O, sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, bago tumilaw ang mga manok, sa madaling araw, tatatwa mo ako ng 3 beses. Kakailan mo ako ng 3 beses. And the time na dumating ang panahon ng sabi, Pedro, sabi ng Panginoon sa kanya, hiningi ni Satanas, ikaw sa akin. Pero dinadalangin ko na ikaw ay makatawid, makaligtas sa mga pakanan ni Satanas. Hinihingi ka niya sa akin. Pero ipinadalangin na kita. Yes. That you will survive. You will overcome. Ganun po ang Diyos sa atin. And after that, nang mabuhay muli ang ating Panginoon Kristo, kanino siya unang nagpakita maliban kay Magdalena? Kay Pedro. Tinignan ba ni Satanas ang ating Panginoon Kristo, yung pagiging impulsive ni Ngayon na St. Peter, yung kanyang ugali na parang badang kumisang pa. Mainit ang ulo. No! Ano ba tinignan ng Panginoon Diyos kay Peter? He is real. Nakikita ng Panginoon yung puso ni Peter. Nasa kabila ng outside appearance niya, yung karakter niya, nakikita niya kung gaano niya talaga kamahal ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga nung bago umalis ang ating Panginoon Kristo, 3 beses siyang sinabihan ng Panginoon. Pedro, mahal mo ba ako? Sabi niya. Opo, Panginoon. Pakainin mo ang ating mga tupa. Ay, inulit na naman, Pedro, mahal mo ba ako? Talaga? Opo, Panginoon. Pakainin mo ang ating kawan. 3 beses, Pedro, mahal mo ba ako talaga? Bigla na siyang umiyak, magulgol sa harapan ng ating Panginoon Kristo. Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay, alam mo mahal kita. At doon sinabi ng ating Panginoon Kristo kung paano siya mamamatay si Peter. But even on the last breath ni Peter, nakita ng Diyos kung gaano siya katotoo. Kaya kayo mismo, huwag kayong titingin sa sarili niyo. I am not worthy. How do you know? Kasi ganito ako. Salamat naman at kilala mo sarili mo.
Then, yung pagkakilala mo sa sarili mong yan, katulad ni A.W. Tozer, humarap ka sa Panginoon. My Lord, have mercy upon me, a sinner. Then God will use you, will use us in a very, 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 sabi ko siguro, phenomenal way. Nagkakatwa. Ano po ang utos ng ating Panginoon Kristo sa kanila bago umalis ang ating Panginoon? Basahin po natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, are you doing this? Sabi niya, sa Mateo 28:16-20, alam natin ito. Ang 12 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya sinamba nila. Only God can be worshipped. Walang iba. But here, nang makita nila si Jesus, sinamba nila. They know who is Jesus. Ano? Not because He is God, but He is the Lord of all lords. He is the Word of God na naging dahilan ng kaganapan ng lahat ng bagay since the beginning of creations. Naunawaan na nila kung sino ito. Bagamat may ilang nagalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bawat bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At, ito po yung pinakamahalaga dyan, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Pero ano po ang ginagawa ng maraming mga tao ngayon, even some Christians, 50%, 75% na pagsunod, 99.9% na pagsunod, meron pa rin natitigil tirang 1% para sa kanilang mga sarili. But God, through our Lord Jesus, sinabi niya, turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. 100% na sila'y turuan ninyong sumunod sa akin. Ang nakakalungkot ngayon, mas sinusunod ng mga tao, yung mga pastor, kaysa sa salita ng Panginoon. They justify themselves through the word. Ginagamit pa ang salita ng Diyos upang bigyang katwiran ng kanilang mga ginagawang kasalanan. And this thing is so terrific, sabi nga ba, so scary. Sabi nga po ng isang post ni si Ariel Deli, ang tatanda ko isang philosopher. Ano po ang sabi niya? Hindi ko pa tinignan kung ano yung biography talaga nitong yung philosopher na ito. But ito po yung nasabi niya. Hell is reserved for those people that, sabi niya, stand neutral during moral crisis. Ito po yung nakakatakot ng mga tao. Mga pastor, mga tao, mga mangaral, that they stay neutral during the moral crisis sa kasalukuyan. At ang sabi niya, itong taon na ito, ang impyerno ay nakareserba sa mga taong ito na nananatiling neutral sa kabila ng mga kasamaan na nangyayari sa sanlibutan. Ginagalang ko lang naman yung decision nila, sasabihin. Bahala siya doon sa buhay niya. Siya yung nag-decision yan eh. Hindi ko sakop yung kanyang puso, hindi ko sakop yung kanyang ugali. Right? But we have to correct them. Sabi nga po ng isang magulang,
I understand your decision in life. I understand your decision in life. But I cannot accept what is your decision in life. Iba po yung ano na yun, di ba? I understand what your decision in life, sabi po ng isang magulang. But I cannot accept what are your decision in your life. Ako, ganun po ako. Nangunawa ako kayo, tao kayo, makasalanan kayo, naghahanap kayo ng mga bagay ng maaari ka partner niyo sa buhay o kung ano yung anong gusto niyo gawin na mapagbigyan yung mga sarili. Nangunawa ako kayo dahil tao kayo eh. You are created from earth. Kayo mula sa lupa. But I cannot accept that. Because I stand in the Word. Dito ako tumatayo. Kung ano sinasabi nito, yun ang pinanindigan ko. Kapag sinasabi nito na kasalanan ang ginagawa mo, ang opinyon ng ibang tao na katabi mo kapag kasalamuha mo ay hindi na mahalaga. Kukuha po ninyo. Pag sinasabi nitong banal na kasulatan na ito na ang ginagawa mo ay kasalanan, ang lahat ng opinyon, haka-haka, mga prinsipyo ng mga tao na kapaligid sa iyo, baliwala yan. Baliwala. You cannot justify yourself through those people. But we can justify ourselves through this word. Alam natin, God is a merciful God to those who are asking mercy. God is a forgiving God to those who are asking forgiveness. Ganun lang naman po yun. So sabi ng ating Panginoon, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. The assurance of authority and assurance that the Lord is working with us. Kaya bakit po tayo matatakot? Naisirang Biblia o ang salita ng Diyos sa ibang tao. Alam mo niyo kung ano yung takot? That comes from Satan. Kasi kung talaga malinis ang puso mo, you are not afraid, hindi ka nahihiya na i-share mo ang gospel. Alam mo, na kapag sinabi mo yan, wala silang batong ibabalik sa iyo. Namunawaan po natin. So first and foremost, i-dedicate natin ang ating puso sa ating Panginoong Jesucristo. That we may save ourselves first and foremost. Then our family, our children, ating mga kapatid, ating mga apo. We have to sacrifice everything para lamang sila maligtas. Katulad ng ating Panginoon na tinalakuran niya ang kanyang pagiging Diyos, na buhay na tulad ng isang tao na katulad natin. Died on the cross upang maligtas tayo lahat. Can we do that? Yes, of course. With God's grace and mercy. Habang tayo nakaluhod sa kanyang harapan. We can do it. First John, po natin. Sinasabi po ng mga apostol na ito, si John the Beloved po, si John na ito. So First John, unang sulat po ni John, epistles. First John chapter 2, verse 3 to 6. Tignan po ninyo ang sinasabi. Chapter 2, o 1 ang ating nakabukas. 2. First John chapter 2, verse 3 to 6. Sabi niya, nakatitiyak tayo nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Okay? Ito na po yung nagpapatotoo, no? Nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ano po yung nandun sa ating pinaka-main verse? If you will continue in my word, then you are my disciples. Nakatitiyak tayo nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya,
Ngunit sumusumoy naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Sa Diyos, ano po? Ganun natin nalalamang tayo nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mabuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesu Kristo. Tulad ng pagkapamuhay ni Hesu Kristo. So, saan po ninyo makikita yung paano ng buhay si Hesu Kristo? Sa Gospel and the Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Makikita po ninyo ito. Even up to death, you obey God. 15:17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. The same, chapter. 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Kami pong mag-asawa, palagi ko siyang winawarningan pagka nagsasabi niya sa akin, love you, ganyan. I cannot live without you, ganyan, noon, ganyan. Sabi ko sa kanya, even sinasabi ko sa kanya, hindi ako pwedeng mabuhay ngayon kung wala ka sa akin. Sabi ko sa kanya, alam po ninyo, parang narinig ko ang Panginoon sa Kristo, yung Panginoon Diyos eh. Uy, nagsiselos na ako niyan. Di ba? Amen. First and foremost, ang ating Panginoon sa Kristo. Yes, amen. Ang aking asawa ay number 2 ko lang. At siya number 2 lang niya ako. Sapagkat ang kanyang number 1 ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Amen. Tandaan po natin yan. Kaya kung iniibig ninyo ang inyong asawa, o ang inyong boyfriend, o girlfriend, o sino man asama ninyo ngayon, na iniibig nyo sila na higit kaysa sa Diyos, mag-isip-isip po tayo. We have to love God with all thine heart, with all our strength, with all our soul. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ang mga bagay o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Isama na po natin lahat yan, yung binanggit ko kanina. Kung iniibig natin ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan, kasama na ang tao, wala pa po tayo sa Diyos. Sapagkat ang lahat ay nasa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masasamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin at sa karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At sino ang Diyos ng sanlibutan? Si Satanas. Mapaparamang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Amen. Wow. Sasabi natin, wow. Lucas 11:27-28. Maganda po tayo ng mga supporting verses pa na talagang mapapawaw tayo talaga sa mga pangako ng Panginoon. Lucas 11:27-28. Sabi na dito, tignan po ninyo minsan masyado natin ino-honor itong babae na hindi na babanggit ng pangalan Pero dito sinabi niya nung babae nagsalita. Sabi, samantalang Lucas 11:27-28. Samantalang nagsasalita sa Jesus ay may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya. Sa pong babae nandoon sa crowd, ang biglang sumigaw at ang sigaw niya ay, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa kanya. Sa inyo. Mapalad yung babae na yon na nagdala sa inyo sa sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Alam natin kung sino tinutukoy ng babaeng ito. Pero ano po ang sagot ng ating Panginoon Kristo? Ngunit sumagot siya, ating Panginoon, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito.
It means kung ang mga salitang ito ay tinutupad natin kahit hindi pa natin nakikita ang Diyos, kahit hindi pa natin nakikita ang ating Jesucristo, sa kabila na hindi pa natin siya nakita, tayo sumasampalataya, ang sinasabi ng ating Panginoon, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. We are greater than this woman na binabanggit nitong babae na ito. Why? Because we are living by faith today. Hindi natin nakita ang Diyos, hindi natin nakita ang ating Panginoon Kristo. Nababasa lang natin ang mga nasusulat na yan, pero naniwala tayo at sumasampala tayo that this is real. And this is life, this is eternal life, this word. Kaya kailangan natin ipangaral yan, katulad ng utos ng ating Panginoon Kristo sa mga tao. You have to preach the word to all people. And to all people. Isa pa sa Colossus 1, tignan po natin. Alam po ninyo, the book of Colossus, ang isa yan sa mga gusto kong binabasa ng mga episode ni Paul because it's napakaganda niya. Ang dami niyang mga aral dyan na talagang talagang ma-uplift ka talaga. Colossus chapter 1, verse 15 to 23. Chapter 1 pala yun. Nakabukas ako sa ano. Chapter 1, 15 to 23. Yeah, 15 to 23. Tingnan po ninyo, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. At siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So siguro naman nakikilala na ninyo kung sino ang ating Panginoon Kristo ngayon. Ano? Hindi lang natin siya kilala doon sa simbahan na nakapako doon sa krus. Walang masyadong sugat. But now we know kung sino itong ating Panginoon Kristo na ito. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. At siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kasi sinabi po niya kanina, doon sa Matthew 28, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ayun ba po sa mga relihiyon, di ba, mga denomination? O, tingnan nyo, binigay lang naman sa kanya di ba? Mas higit na makapangyarihan yung nagbigay sa kanya. Ganun po ang katwiran nila Pero hindi nila alam, since the beginning, bago pang lahat ng bagay, nilikha na ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Kristo. And He is with God since the beginning. Because He is the Word. John chapter 1, verse 1. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari, namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So nakikita natin, the Word in the beginning was with God and all things was created through Him and by Him. At dito sinasabi niya, ng ating binabasa na ito, na ang lahat ng nilikha at may kapangyarihan na pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, ang ating Panginoon Kristo ay para sa Kanya. Para sa ating Panginoon Kristo lahat yan. Amen. And we are with Christ. Tandaan po ninyo. Amen. Tayo'y nakikristo. Kasamang tagapagmana ng lahat ng mamanahin ng ating Panginoon Kristo. Kasama po tayo dyan. Ayun, nagkakagulo ngayon dyan sa Mabalaka. Kung saan pa. Marami pa yan. We are fighting and struggling for things on this earth, and yet, before God, everything, even the universe, ay kasama tayong tagapagmana ng ating Panginoon Kristo. See that? Yes. Huwag naman tayo masyadong magnasa ng mga bagay na yun. Though we need those things, and yet, huwag po natin iuna ang mga bagay na yan kaysa sa Diyos. Amen. Ito ba, saan na ba ako? 16. Sa 17 na. Siya ang una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang lahat ng kaayusan ng lahat ng bagay. Yun po ninyo, lahat ng mga bagay ngayon ay nasa kaayusan at sa pamamahala ng ating Panginoon Kristo. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak,
Ang unang nabuhay na muli upang siyang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ano po? So nakita natin, basahin pa rin natin, dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya tayo mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na kung si Pablo ay maging tagapangarap sa tingin dito. Sa mga hentil. Sila. Babasahin po ba yung iba? Siguro, sapat na yun. Di ba? Upang makilala natin ang Diyos, ang kanyang panukala sa ating buhay. Kung ano talagang tunay na pagsunod. Ano po sabi ng ating Preso Kristo? Matthew 16:24. Ano po sabi niya doon? If any man will come after me, let him deny himself, carry his cross daily, and follow me. Yun po. Lahat nga ay pumapasok doon sa ating binasa kanina. Kung mananatili kayo sa aking mga salita, tunay nga kayo'y mga alagad ko. And the most joyful na pangako ng Diyos sa atin ngayon, araw na ito, awit 64:10, sinulat ko na lang po. Sabi niya dito, sa gawa ni Yahweh, ang mga matutuwid ay pawang magagalak. Magpupuri sila at sa piling niya ay di mababagabag. Ito po sa kasunod ng 8:31, and the truth will set you free. Saang pamparte ng buhay natin na tayo aalisin, palalayain ng Panginoon? Yung bagabag sa sanlibutan ito. Yung pang mga lalahanin. Ano po? Palalayain tayo ng Diyos. Because, sabi niya, pangako niya, mga matuwid ay pawang magagalak. Pagpupuri sila at sa piling niya di mababagabag. When we are in Christ, Jesus is enough. Tandaan po natin palagi. Jesus is enough. Tayo pong lahat ay binuhat manalangin. Amen. Salamat po, Maamid Santo, sa araw na ito na ibinigay sa amin. As the world is so busy, and yet, andyan kami sa harapan mo, nakikinig ng iyong mga salita. Sinisiyasat mo ang aming mga puso. At binibigyan mo kami ng panahon na siyasatin din namin ng aming mga sarili. Ikaw ay mahabaging Diyos, tulad ng panalangin po ni A.W. Tozer. God, have mercy to me, a sinner. Yes, Lord. And yet, sasagot mo sa amin. That's why I have given you the John 3:16. Kailangan lang namin, Ama, na ayon sa mga nasusulot na yun, ay manindigan kami, umasa kami, tumayo kami, mamuhay kami sa mga pangako mo sa amin. Sapagat yun ang inihiling mo sa amin. Without any doubt or confusion, Lord, itatawid mo kami sa buhay na ito sa mga panahon ng pandarating. And we know, lahat kami na nakikinig ngayon at lahat pa na makikinig pa, iingatan mo kami, Panginoon, upang makatawid sa buhay na ito hanggang sa pagdating ng aming Kristo. Sapagat ito ang pangako mo sa amin. That you will never leave us nor forsake us. And you will uphold us in the right hand of your righteousness.
Isaiah 41:10 and 13. Patuloy kaming maninindigan sa iyong mga salita, Panginoon. With all our heart, makita mo nawa sa amin ang katotohanan ito. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig ngayon na no. Let your love flow, paulit-ulit po namin. Pinabanggit ito. Let your love flow, let your love flow, let your love flow sa lahat ng nakinig, nakikinig, manonood at makikinig pa sa mga panahon pang mga darating. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong mga salita, salamat po, Banal na Espiritu. We acknowledge you, Simula pa, Panginoon, bago pa ito gawin, ikaw na ang kumilos sa lahat ng ito. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong paggabay sa amin. Yes. We know you are the co-creation of God since the beginning. Now you are working in us upang kami maging karapat-dapat sa harapan ng Ama at ng Panginoon Kristo. Salamat po, Banal na Espiritu, sa lahat ng ito. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay ang Diyos, igawad mo po sa amin ang iyong banal bendisyon, ang iyong basbas. Yung pag-ibig ang siyang manatili sa aming mga puso upang ito'y may padama namin sa ibang tao at ipadama namin ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ang pananatili po, Panginoon ng Banal na Espiritu ay manatili sa amin sa kanyang pagtuturo, paggabay sa amin sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang maganap din namin ang kalooban ng Ama. Yes. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan, kaluwalhatian, kapangyarihan sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen and amen. God bless you and God keeps you. Amen. Blessed day, everyone. God bless you all.